Diyos ng Digmaan Azura, Unang Aklat. Kabanata 16, Tanggalin ang selyo. Hey. Sa katunayan, nakita, wala akong balak ibigay ang first kiss ko sa napakagandang babaeng tulad mo. Gayunpaman, dahil nakipaghalikan ka lang sa isang bastard na tulad niya, kung hahalikan mo ako, hindi ko talaga kakayanin. Nang makita ang soul-devouring succubus na naglalakad palapit sa kanya, maring itinikom ni Xingju ang kanyang bibig habang nagsasalita. Kehe, di bale, kasi wala ka naman talagang choice sa usapin. Nako, talagang gwapong bata ito. Dumating ang soul-devouring succubus sa harap ni Xingju, gamit ang kanyang payat at pinongkanang kamay upang dahan-daang itinaas ang baba ni Xingju, bahagyang nagsasalita pagkatapos ng ilang sandali ng matinding pagsusuri. Kaagad pagkatapos, itinaas niya ang kanyang maislan na bibig, nakasandal sa mga labi ni Xingju. Higit pa rito, siya ay nagpapalabas ng isang napakalakas na presyon. Si Xingju ay halos walang kakayahan na lumaban, at nakatitig lamang ng walang magawa habang ang soul-devouring succubus ay kumilos upang halikan siya. Gayunpaman, ang talagang nakakatakot sa kanya ay sa sandaling makipag-ugnayan ang halik, ang maikling buhay ni Xingju ay mawawakasan ng tuluyan. Matapos ang mga labi ng soul-devouring succubus ay mahigpit na isara ang labi ni Xingju, naramdaman ni Xingju ang kanyang katawan na naging manhid, kasunod nito ay nagsimulang mabilis na maubos ang kanyang espiritu. Gayunpaman, hindi gaanong masakit ang kanyang katawan. Sa dibdib lang niya, may parang pusong kumakabog ng marahas. Haha, ang komportable. Nang mapuno ang kanyang sarili ng sapat na lakas ng espiritu, ang soul-devouring succubus ay tumawa sa kasiyahan, pagkatapos ay itinapon niya si Xingju sa gilid, hindi man lang inabala ang tingin sa kanya. Wow, naninikip ang dibdib ko. Ang biglaang boses ay bumulaga sa soul-devouring succubus sa pagtalon. Inikot niya ang kanyang ulo para tingnan, ang kanyang nakita ay nagdudulot sa kanya ng matinding pagtataka. Dahil sa sandaling ito ay kasalukuyang pilit na hinahawakan ni Xingju ang kanyang dibdib, tila siya ay nagdurusa sa matinding paghihirap. Bukod pa rito, ang talagang hindi maisip ng soul-devouring succubus ay iyon, hindi lamang ang katawan ni Xingju ay hindi naging isang tuyong bangkay, hindi siya nagiba sa normal. Sa ilalim ng gulat na tingin ng soul-devouring succubus, biglang nagsimulang maglabas ng nakasisilaw na ningning ang dibdib ni Xingju, na halos kamukha ng puting apoy. Sa isang iglap, ang kamiseta ni Xingju ay nasunog sa wala, isang kakaibang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang dibdib. Nakatitig sa kakaibang imaheng iyon na lumitaw sa dibdib ni Xingju, ang kaibig-ibig na malarosas na pisngi ng soul-devouring succubus, sa isang iglap, ay namutla, isang matinding takot ang makikita sa kanyang mukha. Sumpa ng selyo na lumalamon sa kaluluwa. Pagkatapos lamang ng mahabang sandali ng katahimikan, sa wakas ay dahan-dahang nasabi ng soul-devouring succubus ang mga salitang ito. Habang ang ningning na ibinubuga ng kakaibang imaheng iyon ay lalong nakakasilaw, ang pagdurusa ni Xingju ay naging mas masakit, na para bang may isang uri ng halimaw na nagsisikap na lumabas sa kanyang dibdib. Malapit nang matanggal ang selyo. Ang soul-devouring succubus, na hindi maalis ang kanyang tingin sa dibdib ni Xingju, ay dahan-daang nagsalita. Dagdag pa, sa sandaling ito, ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig ng hindi inaasahan. Kaagad pagkatapos nitong mahinang tunog, ang ningning na ibinubuga mula sa dibdib ni Xingju ay saglit na lumaki, hanggang sa wakas ay bigla itong nawala sa kawalan, ang kakaibang imaheng iyon ay naglaho rin na parang hindi ito umiral. Gayunpaman, isang aura ng napakalakas na puwersa ng espiritwang marahas na pinalayas mula sa dibdib ni Xingju, sa wakas ay bumabalot sa buong katawan ni Xingju. Kaagad pagkatapos ay pilit na lumabas ang puwersa ng espiritu sa walang katapusang agos mula sa dibdib ni Xingju, ang puwersa ng chi ni Xingju ay nagsimula ring umakyat ng walang tigil, hanggang sa wakas ay bigla itong lumagpas sa hangganan ng martial artist, papasok sa kaharian ng martial ancestor. Muli itong bumagsak sa antas ng intermediate rank martial ancestor, bagamat sa wakas ay huminto ito pagkatapos maabot ang advanced rank martial ancestor. Good heavens, ano ba talaga ang nangyari dito? Nang maramdaman na ang lakas ng militar sa loob ng kanyang katawan ay tumaas na maraming beses, pati na rin ang kanyang napakalakas na puwersang espiritu, si Xingju ay labis na naguguluhan, sa loob ng kanyang puso ay nag-iisip, hindi ba ako dapat napatay na? Bakit hindi lamang siya namatay, ngunit sa halip ay nakakuha ng napakalaking tulong sa lakas? Ang hamak na anak na ito, ay bumibisita sa guro. Tulad ng labis na pagkalito ni Xingju, ang soul-devouring succubus, na kanina pa gustong patayin si Xingju, ay biglang lumuhad sa sahig, nagsalita sa sobrang nanginginig na boses kay Xingju, hindi man lang naglakas loob na itaas ang kanyang ulo. Ikaw. Sinong kausap mo? Patungo sa eksenang naglalaro sa harap ng kanyang mga mata, si Xingju ay labis na naguguluhan. Ito ay halos hindi maisip, maaari ba siyang nananaginip? Paumanhin sa guro, hindi alamang hamak na anak na ito ang tunay na pagkakakilanlan ng kagalang-galang na guro, kaya naman naging walang pakundangan ang pakikitungo niya sa kagalang-galang na guro. Patawarin mo ang hamak na anak na ito. Ang soul-devouring succubus ay hindi sumagot sa mga salita ni Xingju, sa halip ay walang tigil sa pagsasalita, halatang patungkol kay Xingju na may matinding takot. Hey, kilala mo ba kung sino ako? Sa sandaling ito ay tiniyak ni Xingju na ang soul-devouring succubus ay talagang nakikipag-usap sa kanya. Sa oras na sinabi niya sa kanya na hindi niya alam ang tunay na pagkakakilanlan ng Venerable Master, naalarma rin ang puso ni Xingju, dahil kahit si Xingju ay hindi alam kung sino siya. Sa loob ng Xing clan, isa lamang siyang walang tirahan na kabataan na dinampot, at hindi man lang alam kung sino ang kanyang ina at ama. May itatanong ako sa'yo, bilisan mo sagutin mo ako. Muling nagsalita si Xingju, ang kanyang ugali ay nagbabago sa isang bagay na mas kakaiba kaysa dati.
Maaaring ito ay, hindi alam ng guro kung sino siya mismo. Matapos marinig ang mga salita ni Shinju, dahan-dahang itinaas ng Soul Devouring Succubus ang kanyang ulo, nagsasalita patungo kay Shinju. Hindi mo sinasabi, bakit pa kita tatanungin, kung ganoon? Ano nga ba ang nangyari kanina lang? Paanong pagkatapos mong sipsipin ang lahat ng aking espiritong puwersa ay hindi lamang ako namatay, ngunit ang aking puwersa ng chi ay na-promote? Ano ba talaga ang alam mo? Bilisan mo at sabihin mo sa akin. Tanong ulit ni Shinju. Si Master ay isang clansman ng Soul Devouring Clan. Ang tunay na puwersa ng espiritu ni Master ay nabuklod, at nang sipsipin ko ang lahat ng puwersa ng espiritu ng kagalang-galang na guro, na-trigger nito ang selyadong puwersa ng espiritu na puwersahang lumabas, kaya't nabasag nito ang selyo, paliwanag ng Soul Devouring Succubus bilang tugon. Ang kanalumalamon ng kaluluwa. Ano sa mundo iyon? At anong relasyon mo sa Soul Devouring Clan na ito? Patuloy na tanong ni Shinju. Bilang sagot sa tanong ni Master, ang Soul Devouring Clan ay isang napakakakilakilabot na sinaunang lahi, at likas na may posibilidad na magkaroon ng puwersa ng espiritu na higit pa sa mga normal na tao. Higit pa rito, ang mga tao mula sa Soul Devouring Clan ay maaaring gumamit ng mga pambihirang pagsasanay sa pagsasanay, at pinuhin ang mga puwersa ng espiritu ng ibang tao, at gamitin ito upang isulong ang kanilang sariling paglilinang, kaya naman masasabing ang Soul Devouring Clan ang pinakamakapangyarihan. Puwersa sa buong kontinente ng Chanwo. At para sa akin, ako ay nilikha ng Soul Devouring Clan upang magsilbi bilang isang basalyo. Pinuhin ang espiritu ng ibang tao, at gamitin ito upang itaguyod ang kanilang sariling paglilinang. Nang marinig ang mga salita ng Soul Devouring Succubus, hindi napigilan ni Shinju na huminga ng malamig na hangin. Sa loob ng kontinente ng Chanwo, ang mga katangian ng spirit force ng lahat ay magkakaiba, at tinutukoy sa oras ng kanilang kapanganakan, tulad ng kung paano naiiba ang hitsurang lahat. Masasabing ang puwersa ng espiritu ng bawat isa ay nagtutulak sa isa't isa, hindi man lang binanggit ang pagpino sa espiritu ng ibang tao, maging ang paraan ng Soul Devouring Succubus sa pagsipsip ng mga espiritong puwersa ng mga tao sa kanyang katawan ay lubhang hindi natural. Sabi mo nilikha ka ng clan. Kung gayon, paano mo malalamon ang puwersa ng espiritu ng ibang tao? Tanong ulit ni Shinju. Bilang tugon sa tanong ni Master, ito ay dahil ang hamak na anak na ito ay nilikha gamit ang mga kaluluwa, sagot ng Soul Devouring Succubus. Nilikha mula sa mga kaluluwa. Nang marinig ito, sa loob ng puso ni Shinju ay labis siyang nabigla. Narinig niya noon na ang ilang napakalakas na tao ay maaaring gumamit ng mga pambihirang materyales upang lumikha ng mga puppet, ngunit hindi pa niya narinig ang tungkol sa mga tao na gumagamit ng mga kaluluwa upang lumikha ng ibang tao. Ito ay halos hindi maarap. Kung gayon, alam mo ba kung nasaan ang Soul Devouring Clan? Si Shinju ay mayroon na ngayong kaunting pangunawa sa kanyang mga ninuno. Ang kakayahang gumamit ng mga kaluluwa upang lumikha ng isang buhay na tao, ito ay isang lubhang nakakatakot na bagay. Hindi man lang nang ahas si Shinju na isipin na miyembro siya ng Soul Devouring Clan na ito. Sa halip, naisip niya siguro na hanggat maaari niyang mahanap ang Soul Devouring Clan, mahahanap niya ang sarili niyang mga magulang. Sa pagsagot sa guro, naniniwala ako na sa kasalukuyan ang Soul Devouring Clan ay nawala na. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sa wakas ay dahan-daang sumagot ang Soul Devouring Succubus. Higit pa rito, ang kanyang napakagandang mukha ay hindi inaasahang nagpakita ng isang malungkot na ekspresyon. Diyos ng Digmaan Azura, Unang Aklat. Kabanata 17, ang tunay na pagkakakilanlan ni Shinju. Sabi mo na wala na ang Soul Devouring Clan. Nagmamadaling tanong ni Shinju, pinindot ang Soul Devouring Succubus para magpatuloy sa pagsasalita. Ang Soul Devouring Clan ay dapat na napakalakas. At saka, sa ganitong uri ng dominanteng lakas, paano na lang ito naubos ng ganoon? Kung ang Soul Devouring Clan ay talagang naubos na, hindi kaya ang sarili niyang mga magulang ay patay na. Saka paanong buhay pa siya noon? Oo, guro, sa katunayan ang Soul Devouring Clan ay nawala mga 100 taon na ang nakalilipas. Hindi ko rin alam kung bakit nabubuhay ang guro sa mundong ito, lalo na't napakabata mo pa. Sa pagsasabi hanggang sa puntong ito, ang Soul Devouring Succubus ay nagbigay ng medyo malalim na tingin kay Shinju. Sabi mo na wala na ang Soul Devouring Clan. Kung gayon paano ka nananatiling buhay? Sabi mo mga 100 taon na ang nakalipas nangyari ito. Ano nga ba ang nangyari sa panahong iyon? Tinawin mo, noong una ay talagang naisip ni Shinju na sa puntong ito ay mahahanap niya ang sarili niyang mga magulang, ngunit hindi niya alam na ang Soul Devouring Clan ay nawala na. Bagamat hindi pa niya alam ang pagkakaroon ng Soul Devouring Clan noon, ngayong alam na niya ito, at naramdaman niyang bumuhos ang nakakabagbag damdaming emosyon na ito, hindi niya maiwasang maging lubhang nababalisa sa kapalaran ng kaluluwa Lumalamon Clan. Dahil ang Soul Devouring Clan ay masyadong malakas, malakas hanggang sa punto na wala ng ibang malalaking kapangyarihan sa kontinenteng ito na maaaring mangarap na makipaglaban dito. Upang mapanatili ang status quo sa kontinente, ang ilan sa mga pangunahing kapangyarihan ng kontinente ay nagsimulang bumuo ng isang alyansa, sa wakas ay naglunsad ng isang pag-atake laban sa Soul Devouring Clan. Ang digmaang naganap noong taong iyon ay mailalarawan na nagulat sa buong langit at lupa, na nagdulot ng takot sa mga tao at mga demonyo, at niyanig ang buong kontinente. Gayunpaman, kahit na maraming kapangyarihan ang nagsama-sama sa isang alyansa, ang Soul Devouring Clan sa hindi inaasahang pagkakataon ay hawak pa rin ang kalamangan. Ang Soul Devouring Succubus ay napakalinaw na inilarawan ng mga pangyayaring nangyari sa taong iyon. Kahit na nangyari ito mahigit 100 taon na ang nakalipas, malinaw na sariwa pa rin sa kanyang alaala ang digmaan. Kung gayon, paano ito nawala pa rin? Patuloy na tanong ni Shinju.
Dahil kalaunan ay isang napakalakas na puwersa ang sumali sa alyansang iyon, isang puwersa na walang sinuman sa kontinenteng ito ang kayang labanan, muling sumagot ang Soul Devouring Succubus. Isang napakalakas na puwersa. Hindi mo ba sinabi na ang Soul Devouring Clan na ang pinakamalakas? Nang marinig ang mga salita ng Soul Devouring Succubus, natarante si Xingju sa contradiction. Tama, ang Soul Devouring Clan ay orihinal na dapat na ang pinakamalakas na puwersa ng kontinenteng ito, at sa oras na iyon ito ang pinakamalakas na puwersa sa kontinenteng ito sa loob ng ilang sandali. Gayunpaman, ang mahiwagang puwersang iyon ay talagang nagawang paksay ng buong Soul Devouring Clan, dahan-daang paliwanag ng Soul Devouring Succubus. Kung gayon, paano ka nakaligtas? Tanong ni Xingju. Sa panahon ng digmaan sa taong iyon, hindi kami pinahintulutang sumali sa alinman sa mga labanan. Sa halip, kaming mga katulong ay itinalaga upang protektahan ang mga batang Master Angkan at ipuslit sila palabas ng Soul Devouring Clan. Gayunpaman, pagkatapos na maalis ang Soul Devouring Clan, ang alyansa ng malalakas na kapangyarihan ay naglunsad ng paghahanap para sa mga Young Masters, at dahil may isang tao sa aming hanay na hindi inaasahang lumabas bilang isang taksil, karamihan sa mga Young Master ay napatay. Higit pa rito, ako ay isang utusan lamang na tumakas at nakaligtas sa pamamagitan ng isang fluke. Dahil hindi talaga kami tinuturing ng mga clansmen ng Soul Devouring Clan, ang aming mga katawan sa halip ay may mga seal ng sumpa, kung hindi ito maalis ng isang miyembro ng clan sa loob ng isang tiyak na tagal ng panahon, kung gayon ang aming mga katawan ay automatikong masisira sa sarili. Iyon ang dahilan kung bakit ang alyansa ay hindi nag-abala na habulin kami at patayin kaming lahat, patuloy na paliwanag ng Soul Devouring Succubus. Sabi mo na kung ang curse seal ay hindi naalis ng isang miyembro ng clan sa loob ng isang tiyak na tagal ng panahon, mamamatay ka. Kung gayon, paano ka nakaligtas hanggang ngayon? Tila biglang may naisip si Xingju, kaagad na nagsalita ng malakas. Ito. Ang Soul Devouring Succubus ay biglang parang nakaramdam siya ng matinding takot, ang kanyang mga mata ay nagiging distracted at walang emosyon, saglit na hindi sumasagot. Bilisan mo at isubo mo. Nang makitang nag-aalangan ang Soul Devouring Succubus, naunawaan ni Xingju na mayroong isang bagay na gustong ilihim ng Soul Devouring Succubus. Bilang sagot sa tanong ni Master, ito ay dahil sa mismong taon ding iyon, nakatanggap ako ng isa sa mga pagsasanay sa pagsasanay ng Soul Devouring Clan, ngunit ang ganitong uri ng pagsasanay sa pagsasanay ay isang bagay na tanging mga miyembro ng clan ang maaaring linangin. Gayunpaman, dahil mayroon kaming mga bakas na mga kaluluwa ng mga miyembro ng clan sa loob ng aming mga katawan, maaari rin namin itong linangin. Kaya ko lang palitan ang puwersa ng kaluluwa sa loob ng aking katawan, sa halip na pinuhin ang puwersa ng kaluluwa ng ibang tao, itaguyod ang aking lakas. Sa ilalim ng matinding interogasyon ni Xingju, ang Soul Devouring Succubus ay nagmamadaling sumagot, malinaw na patungkol kay Xingju na may matinding takot. Nako, ganito pala. Nasa iyo pa ba ang librong iyon ng mga pagsasanay sa pagsasanay? Sa sandaling marinig ni Xingju na ang pagsasanay na ito ay makapagpapadalisay ng puwersa ng espiritu, ang kanyang puso ay naging labis na nasasabik. Kung kaya niyang linangin ang ganitong uri ng pagsasanay sa pagsasanay, kung gayon, idinagdag ito sa natural na puwersa ng espiritu niya bilang isang miyembro ng Soul Devouring Clan, ang kanyang lakas ay tiyak na uunlad ng mabilis. Noong taong iyon nang makipaglaban ako sa dalawa sa mga elder ng Yufeng Court, kinuha nila ang pagsasanay, marahil ngayon ay nasa isang lugar sa Yufeng Court, nagmamadaling paliwanag ng Soul Devouring Succubus. Oh. Ano ang pangalan ng aklat na iyon ng mga pagsasanay sa pagsasanay? Naramdaman ni Xingju na ang Soul Devouring Succubus ay malamang na hindi nang ahas na magsinungaling sa kanya, at talagang komportable na siya ay kasalukuyang patungo sa Yufeng Court para magtanim. Kung ang librong ito ng mga pagsasanay sa pagsasanay ay talagang matatagpuan sa Yufeng Court, kung gayon hanggat alam niya kung ano ang tawag dito, tiyak na magkakaroon ng pagkakataong mahanap ito sa isang lugar. Pagsabog na lumalamon ng kaluluwa, diretsyong sagot ng Soul Devouring Succubus. Soul Devouring Burst, tiyak na mahahanap kita, bulong ni Xingju sa sarili. Isa pa, makikita sa kanyang mukha ang isang umaasang ngiti. Sa oras na siya ay nagsasalita, muling nagliwanag ang langit, isang sinag ng araw na sumisikat sa nakalantad na bahagi ng kagubatan sa ibaba, na nagkataon lamang na lumiwanag sa katawan ng Soul Devouring Succubus. Sa sandaling ito ang katawan ng Soul Devouring Succubus ay hindi inaasahang nagsimulang magbuga ng puting usok, habang sabay-sabay na nagpakawalan ng sobrang sakit na pag-iyak. Nang makita ito, nagmamadaling kinaladkad ni Xingju ang katawan ng Soul Devouring Succubus sa isang lugar na walang sikat ng araw. Matapos hindi na malantad sa sinag ng araw, ang masakit na ekspresyon ng Soul Devouring Succubus ay nagsimula ring dahan-daang bumalik sa normal. Natatakot ka ba sa liwanag? Tanong ni Xingju. Oo, sa tumpak na pagsasalita natatakot ako sa natural na sikat ng araw at liwanag ng buwan. Ito ang lakas ng selyo ng sumpa. Kahit na kaya kong mabuhay sa pamamagitan ng pagsuso sa mga puwersa ng buhay ng ibang tao, nagdurusa pa rin ako sa ilalim ng mga paghihigpit ng selyo ng sumpa. Dahil dito nagtatago pa rin ako sa loob ng Death Pix, hindi nangangahas na lumabas, dahan-dahang paliwanag ng Soul Devouring Succubus. Sinabi mo na ang sinumang miyembro ng angkan ng Soul Devouring Clan ay makakatulong sa iyo na tanggalin ang selyo ng sumpa, kung gayon posible bang gawin ko ito? Tanong ni Xingju. Oo, nang marinig ang mga salita ni Xingju, ang katawan ng Soul Devouring Succubus ay hindi maiwasang manginig, na nagbigay ng umaasang tingin kay Xingju. Anong gagawin ko? Tanong ni Xingju. Isang patak ng dugo ni Master ang dapat gumawa nito. Ang Soul Devouring Succubus ay malinaw na kinakabahan nang magsalita siya, tila natatakot na tanggihan ni Xingju ang kanyang kahilingan.
Ngayon ay simple na ito, bahagyang tumawa si Xingju, kaagad na kumagat sa kanyang daliri, kaagad na idiniin ito sa mga labi ng Soul Devouring Succubus. Nang makita ang mga kilos ni Xingju, ang Soul Devouring Succubus ay hindi agad sumipsip sa dugong dahan-daang nahuhulog mula sa kamay ni Xingju, sa halip ay labis na nagpapasalamat na tumingin kay Xingju. Bilisan mo at sipsipin mo ito, kung hindi, masyadong maraming dugo ang mawawala sa akin, hehe. Alam ni Xingju kung ano ang iniisip ng Soul Devouring Succubus sa loob ng kanyang puso, na pinagtatawanan siya habang nagsasalita. Salamat si Master. Ang Soul Devouring Succubus ay magalang na nagsalita bago niya marahang idiniin ang kanyang sexing labi sa daliri ni Xingju, magiliw na sinipsip ang dugo. Ang cute na side niyang ito kumpara sa dating marahas na personalidad ay halos ibang tao. Anong pakiramdam mo? Si Xingju, nang makita ang cute na itsura ng Soul Devouring Succubus, ay nakaramdam ng pabor sa kanya, tumatawa habang nagtatanong. Guro, gusto kong subukan kung naging normal na ang katawan ko. Ang Soul Devouring Succubus, matapos balutin ang sugat sa mga daliri ni Xingju, ay dahan-daang nagsalita. Dahan-daang tumanggo si Xingju, nagbibigay ng pagsang-ayon. Dahil dito ang Soul Devouring Succubus, na iniisip ang lahat ng mga panahong iyon na siya ay nasa matinding sakit, maingat at same time na lumapit sa sinag ng sikat ng araw na lumiwanag sa ibabaw ng kanapi ng kagubatan. Master, bumalik na ako sa normal, sa wakas naging normal na ako. Naglalakad sa ilalim ng sikat ng araw, nakita ng Soul Devouring Succubus na hindi siya naapektuhan sa anumang paraan, masayang tumawa, tuwang-tuwa na sumasayaw sa ilalim ng sinag ng araw. Ang paraan ng pagtingin niya sa ilalim ng sikat ng araw ay lubhang nakakabighani. Hindi umimik si Xingju, sa halip ay umupo sa ilalim ng malapit na lugar ng lilim na tahimik na pinapanood ang magandang pagsasayaw ng Soul Devouring Succubus. Naiintindihan niya ang nasasabik na pag-iisip ng Soul Devouring Succubus. Sa loob ni 100 taon hindi niya nagawang umalis sa madilim at madilim na hanay ng kabundukan, at ngayon ay sa wakas ay makakalaya na siya sa mga tanikala ng selyo ng sumpa. Ang ganitong uri ng kaligayahan ay ganap na hindi mas mababa kaysa sa kagalakan na naramdaman niya noong panahon, sa tulong ni Fang Lao, nagawa niyang mapawi ang mga patak ng chi. Salamat sa iyo, Master. Pagkaraan ng isang yugto ng panahon, ang Soul Devouring Succubus sa wakas ay nawala sa kanyang nasasabik na mod, nagmamadaling pumunta sa harap ni Xingju at lumuhad, mababang nagpasalamat sa kanya. Tama na, mula ngayon huwag ka nang lumuhad ng walang magandang dahilan, who knows what other people will think, that I'm a pervert with disgusting fantasies that abuses this beautiful woman. Tama, may pangalan ka ba? Nakangiting tanong ni Xingju. Tinawag akong Chenji ng mga dating master, nagmamadaling sagot ng Soul Devouring Succubus. Chenji, ang pangalang ito ay hindi maganda pakinggan, mas mabuting tawagin kitang Xiao Chen. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, si Xingju ay natatawa habang nagsasalita. Xiao Chen. Ang pangalang ito ay gustong-gusto ni Xiao Chen. Ang Soul Devouring Succubus ay labis na masayang sumagot. Hindi na ang Soul Devouring Succubus, ngayon dapat siyang tawaging Xiao Chen. Diyos ng digmaang Azura, unang aklat. Kabanata 18, Romance ba ito? Xiao Chen, samahan mo ako hanggang dito sapat na, mamaya kung may problema ako ay kukontakin kita. 10 milya ang layo mula sa Imperial Wind Pavilion, si Xingju na nakatayo sa harap ng isang plain field, ay sinabi sa kaakit-akit na Xiao Chen na nakatayo sa tabi niya. Sinabihan ni Xingju si Xiao Chen na dapat siyang pumunta sa Imperial Wind Pavilion, at dahil sa pagkakakilanlan ni Xiao Chen, hindi siya madadala ni Xingju sa Imperial Wind Pavilion, ngunit hinayaan niya itong manatili sa malapit na Death Mountain, mamaya sa oras ng pangangailangan, mahahanap niya muli. Yes, Master. Si Xiao Chen ay nakatayo sa tabi ni Xingju, tulad ng isang ordinaryong kasambahay. Bahagyang ngumiti si Xingju, isang maidservant sa Martial Sovereign level, ang pakiramdam na ito ay medyo maganda, pagkatapos ng lahat ng bagay na malinaw, si Xingju ay naglakad patungo sa direksyon ng Imperial Wind Pavilion, si Xiao Chen ay tumingin kay Xingju na unti-unting lumalayo, pagkatapos ay hindi nang makita niya ang anyon niya, tumalikod siya at naglakad palayo. Ang Imperial Wind Pavilion ay ang pinakamalaking sect sa Imperial Wind Empire, ang authority area nito ay napakalawak, bagamat si Xingju ay nakapasok na sa Imperial Wind Pavilion Authority Area, ngunit kung gusto niyang maabot ang Imperial Wind Pavilion, kailangan pa rin ng ilang araw. Sa ilang araw na ito, madalas na nakakasalamuhan ni Xingju ang ilang opisyal na kabataang henerasyon na pumupunta sa Imperial Wind Pavilion para mag-enroll, ngunit hindi rin sila nakikisama ni Xingju, bukod sa hindi pamilyar sa taong iyon, mas gusto ni Xingju na maglakbay ng mag-isa. Dati ay naglalakbay siya kasama ng mercenaryong grupo, dahil ang Death Mountain ay talagang mapanganib na lugar, ngunit sa lugar ng autoridad ng Imperial Wind Pavilion na ito, masasabing walang sino man ang manggahas na gumawa ng kaguluhan, sa madaling salita, sa lugar ng autoridad ng Imperial Wind Pavilion na ito, ay ganap na ligtas. Pagkatapos ng ilang araw na paglalakbay, sa wakas ay nakarating si Xingju sa punong tanggapan ng Imperial Wind Pavilion, Floating Clouds Mountain. Sa unang tingin ay makikita lamang ang walang katapusang mga bundok, bawat taluktok ay nasa kalangitan, hindi mabilang na libong zang na talon na parang napakalaking dragon na bumabagsak mula sa langit, bumubuhos. Sa ilalim ng pag-iilaw ng sikat ng araw, isang magandang bahaghari ang nakasabit sa mga bundok, napakaganda nito. Sa ibabaw ng maraming lumulutang na ulap na umaaligid sa tuktok ng bundok ng paisa-isa, para itong isang fairyland. Napakaganda sa pagtingin sa magandang eksenang ito, si Xingju ay nakakaramdam ng pagtataka, pagkatapos ay sinabi.
Pagdating sa Floating Clouds Mountain, nagpa siya si Xingju na hindi tulad ng ibang mga tao, agad na magulat sa Imperial Wind Pavilion, ngunit nakakita ng isang maliit na lawa sa bundok, maghanda upang magkaroon ng magandang pag-refresh, hinubad ni Xingju ang kanyang mga damit, nakasuot lamang siya ng puti. Ang mga pantalon, tulad ng isang isda na sabik sa dagat, ay tumalon sa asul na tubig ng lawa. Ang sarap sa pakiramdam na nire-refresh mula sa lawa ng tubig, excited na sinabi ni Xingju. Nakaramdam ng pananabik, sumisid si Xingju sa lawa, maghanda upang maglaro sa paligid. Gayunpaman, hindi talaga alam ni Xingju na mayroong pagbabawal sa Imperial Wind Pavilion na ito, bawal pumasok sa Floating Clouds Mountain Lake, ang pagsuway sa mga patakaran ay nangangahulugang mamatay. Pagdating sa ilalim ng lawa, natuklasan ni Xingju na mayroong undercurrent sa loob ng ilalim na lawa na ito, nakaramdam ng pagka-curious, nagsimulang lumangoy si Xingju kasunod ng undercurrent, at sa wakas ay nakakita ng maraming lihim na daanan. Kakaiba, bakit ang ilalim na lawa na ito ay maraming sikretong daanan? Si Xingju na medyo naguguluhan ay nagsabi, siya ay curious at gustong tumagos sa lihim na daanan, ang tinatawag na curiosity ay pumapatay sa pusa, si Xingju din dahil sa kanyang sariling curiosity, ay kailangang magbayad ng kaligayahan bilang isang presyo. Wow, si Xingju kahit siya ay namatay ay mahirap isipin na ang lihim na daanan na ito ay may kakilakilabot na pagsipsip, si Xingju ay hindi sinasadyang humantong sa lihim na daanan, sa mabilis na daloy ng lawa, sa ilalim ng daanang ito, siya ay sumugod pa sulong. Hindi alam kung gaano katagal, sinusundan lang ni Xingju ang mabilis na lawa ng tubig na sumugod sa lihim na daanan, at kung ano ang ikinagulat ni Xingju, pagkaraan ng mahabang panahon ay natangay ng hindi inaasahang bumalik sa lawa, dahil napakatagal niya sa ilalim ng tubig, si Xingju may malubhang kakulangan sa oxygen, sa oras na ito si Xingju ay hindi masyadong nag-isip at direktang lumangoy palayo sa gilid ng lawa. Ngunit kapag papalapit sa gilid ng lawa, isang kaakit-akit na puting katawan ng nyebe, hindi sinasadyang sumasalamin sa mga mata ni Xingju. Hindi napigilan mag-gulp ang kanyang sarili, hindi inaasahang ibinuka ni Xingju ang kanyang bibig, bumuhos sa kanyang tiyan ng isang subo na tubig na lawa. Ito ang unang pagkakataon na si Xingju mula sa sanggol hanggang sa mature na nakakakita ng katawan ng babae, at napakaganda, kung sinabing hindi siya nasasabik kung gayon ay kalokohan. Kapag si Xingju ay lumikha ng tunog mula sa kanyang paggalaw, nabalisa din ang malambot na katawan na iyon. Nang makitang gumalaw ang figurang iyon at pagkatapos ay agad ding nawala. Shitty, nahuli ako. Alam ni Xingju na nalaman na siya nito, at gustong-gustong makatakas, pagkatapos ng lahat, hindi ito magandang bagay kung siya ay mahuli. Tumabas ka para sa babaeng ito. Gayunpaman, naghanda si Xingju na sumisid sa ilalim ng tubig, isang malakas na pagsipsip ang mahigpit na nakalok sa kanya, at sa napakabilis na bilis ay nagsimulang lumabas si Xingju mula sa ibabaw ng tubig. Puff na may splash sound, si Xingju na parang si Flood Dragon ay lumabas mula sa loob ng water lake, gayunpaman sa susunod na sandali na katulad ng isang aso na nahulog sa tubig, tragically nahulog sa baybayin. Si Xingju ay itinapon pababa sa dalampasigan, bigla niyang niluwa ang isang subo ng tubig na lawa, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo, pagkatapos makita ang lawa, nabigla si Xingju nang malaman niyang hindi ito ang lawa na katatapos lang niyang tumalon, dahil doon ay isang bulwagan sa lawa na ito. Sabi na, sino ka? Nang tulali si Xingju na nakatingin sa lawa, isang nakakatuwang boses at kaaya-ayang pakinggan ang narinig sa likod ni Xingju. Ibinaling ni Xingju ang kanyang ulo upang tumingin, nalaman lamang na ang kanyang katawan ay naninigas, ang tanging aktibidad ay ang kanyang puso, at sa oras na ito ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng marahas, ang bilis ay napakabilis. Ang lahat ng mga tugon na ito ay dahil sa sandaling ito sa harap ng katawan ni Xingju, nakatayo ang magandang batang babae. Ang batang babae na ito ay may matangkad na kayumanggi mahabang buhok na nakakalat sa kanyang balikat, sa kanyang hugis itlog na mukha ay may maliwanag at matalinong malalaking mata, maliit at katanji tanging pinong jade na ilong, pati na rin ang maliit at malambot na bibig, na nagbibigay sa mga tao ng sariwa at dalisay na pakiramdam, bagamat ang kanyang katawan ay nababalot ng puting lana na kumot, ngunit ang kakit-akit na kurba ay kitang-kita pa rin, ang balat ng batang babae ay parang puting nyebe na nagniningning ng maliwanag, at nagbibigay ng isang dampi ng matamis na amoy mula sa kanyang katawan. Wow! Sa pagtingin sa napakagandang dalagang ito, sa oras na ito ay nagiging bigo ang bibig ni Xingju, ang dating matikas na kilos ginoo ay tuluyang nawala. Anong tinitingin-tingin mo? May tanong ako sa'yo. Nang makita ang hitsura ni Xingju, hindi komportable na sabi ng batang babae. Ah, ang pangalan ko ay Xingju, hindi ko alam kung ano ang pangalan ng miss. Sa oras na ito, si Xingju ay halos walang pag-aalinlangan sa binibini na ito ay lumilitaw na malakas upang sumipsip sa kanya, sa halip ay napakatapang na nagtanong, mayroong isang uri para sa mga kabataang lumitaw na napaka-automatapang sa harap ng magandang babae. Kumunat ang kilay ng dalaga, kumakalat ang malakas na pressure, sa ilalim ng mabigat na pressure na ito, mararamdaman ni Xingju, sa hindi inaasahang pagkakataon ng batang babae na ito ay advanced rank martial sovereign, at ang mabigat na pressure na ito ay kumpara rin kay Xiao Chen. Sa puso ay nagulat si Xingju. Dahil ang bilis ng pagsasanay ni Xingju ay abnormal na, ngunit siya at ang batang babae na ito kung ikukumpara, ay wala lang, sa sandaling ito ay alam na ni Xingju kung ano ang itatawag sa labas ng bundok mayroong bundok, palaging may mga tao sa kabila ng mga tao. Ngayon nagtatanong ako, sumagot ka, huwag kang magsalita ng basura. Sinabi ng dalaga ang bawat salita, sa kabila nito ay alam na niyang galit ang dalaga, talagang nagustuhan ni Xingju ang kanyang nakikita, ngunit dahil sa malakas na lakas ng dalaga, tumango lamang si Xingju, para magpakita ng kompromiso.
Mga taga-Imperial Wind Pavilion ba kayo? Paano kayo napunta dito? Tanong ng mga dalaga. I am Imperial Wind Pavilion person, pero hindi pa nakakasali. Dumadaan ako sa secret passage sa lawa sa Floating Cloud Mountain. Nako, grabe, nasa baybayin pa ang recommendation letter ko, anong gagawin ko? Sa ngayon, biglang kinabahan si Xingju. Dahil nalaman niyang maraming sikretong daanan sa ilalim ng lawa, at hindi niya maalala kung saang sikretong daanan siya lumabas, kaya kung gusto niyang bumalik sa lawa ay halos imposible, at kung siya ay wala siyang sulat ng rekomendasyon, maaaring sabihin na hindi siya maaaring sumali sa Imperial Wind Pavilion. Gayunpaman, nang makita si Xingju na walang magawa, taliwas sa maaaring inaasahan, ang batang babae ay talagang ngumiti ng matamis, dahil nahulaan na niya ang pinanggalingan ni Xingju, ang kabataang ito ay walang naiintindihan, marahil siya ay isang pesky na tumalon sa lawa at pagkatapos ay sumunod sa dam-aloy at makapasok sa loob ng isang maliit na butas, kaya buti na lang nakarating dito. Huling tanong ko, ngayon lang ano nakita mo? Tanong muli ng dalaga, sa itaas ng kanyang dalisay na mukha, lumitaw ang isang tensyonado na ekspresyon. Ano ang nakikita ko? Kalalabas ko lang sa tubig at biglang sumipsip mula sa tubig sa pamamagitan ng malakas na pagsipsip, at pagkatapos makita ka, tinatrato mo ako na parang isang kriminal, tinatanong ako. Nagkunwari si Xingju ng nalilitong tingin, at dumanas din ng kawalang katarungan, kalmadong sinabi. Hoy, alam mo bang may sakuna ka? Gayunpaman ang batang babae ay nagbigay ng ngiti kay Xingju na maasim na mukha, itinuro ang kanyang daliri at muling sinabi. Sakuna. Matapos marinig ang mga salita ng batang babae, medyo naguluhan si Xingju. Hihi, tama, ang lawa na ito ay hindi isang simpleng lawa, ito ang aming Imperial Wind Pavilion Protection Pavilion Array, sa hindi inaasahang pagkakataon ay naglakas loob kang maligo sa lugar na ito, sabi mo sa akin, hindi ka ba gumawa ng malaking gulo? Nakangiting sabi ng mga dalaga. Nang marinig ang tungkol dito, alam ni Xingju na siya ay may malaking problema, at ang pakikinig sa mga salita ng batang babae na ito, halatang tao rin siya ng Imperial Wind Pavilion, at sa lakas ng batang babae na ito, tiyak na hindi siya isang ordinaryong disipulo, iniisip ito, nagsisimula na ring mabalisa si Xingju. Pero, matutulungan kita. Nakangiting sabi ng batang babae na nakatingin kay Xingju, pagkaraang tumahimik sandali. Tulungan mo ako. Matapos marinig ang mga salita ng batang babae, hindi inaasahang sumagot si Xingju. Tama, pumasok ka muna sa Protection Pavilion Array na ito, hanggat hindi ko sinabi walang makakaalam. Pangalawa, mabibigyan kita ng isang sulat ng rekomendasyon, para maayos mong makapasok sa Imperial Wind Pavilion na ito para maging outer disciple. Nakangiting sagot ng dalaga. Beauty, anong requirement mo? Bagamat hindi maintindihan ni Xingju kung bakit gustong tulungan siya ng batang babae na ito, ngunit talagang alam ni Xingju, na kailangan niyang tulungan siya doon ay may kabayaran. Gayunpaman sa sitwasyong ito, si Xingju ay walang anumang pagpipilian, sa makatuwid si Xingju ay napakalaya at madaling Sumagot ang dalaga, bagkos ay dahan-daang yumuko ang kanyang malambot na katawan, pagkatapos na tumingin kay Xingju saglit, at ngumiti ng nakakaloko, agad na ngumiti. Hihi, ang kailangan ay maging boyfriend kita. Digma ang Diyos Azura, unang aklat. Kabanata 11, Imperial Wind Pavilion. Anong sabi mo? Sabihin mo ulit. Hindi makapaniwala si Xingju sa kanyang sariling tainga, mabilis na nagtanong muli. Sabi ko, gusto kitang maging boyfriend. Nakangiting sabi ng dalaga. Oh my God, nanaginip kaya ako. Sa wakas ay naunawaan ni Xingju ang mga salita ng batang babae, ngunit nagpakita pa rin siya ng mga ekspresyon ng hindi paniniwala. Hinampas niya ang sarili niyang ulo, at paulit-ulit na sinasabing huwag kang gumising. Huwag kang magising. Napakagandang panaginip, ayoko nang magising. Hoy, huwag mo kong tangkaing lokohin, I should warn you, being my boyfriend is very dangerous. Ang batang babae ay marahang tinapik ang likod ni Xingju, at sinabing nakangiti. Delikado. Kahit mamatay ako at maging multo, magiging amorous pa rin ako. Nang marinig ang mga salita ng batang babae, biglang tumayo si Xingju, nanumpa na hindi siya natatakot, ngunit ang kanyang lantad na katawan, nakasuot lamang ng puting pantalon na mukhang alanganin, ay talagang napaka-vulgar. Hindi, mali, baka boyfriend mo, hindi ako natatakot sa anumang panganib. Matapos sabihin ang mga salita, napagtanto ni Xingju na ang ilan sa kanyang mga salita ay hindi tama, mabilis na binago ang kanyang pahayag. Ito rin ay sapat na nang makitang ganito si Xingju, nasiyahan ng dalaga at ngumiti. Hintayin mo ako dito, huwag kang pumunta kung saan-saan, kung mahuli ka, hindi kita mailigtas. Sinabi ng batang babae kay Xingju, at pagkatapos ay hindi na hinintay na magsalita si Xingju, tumalikod siya at pumasok sa silid sa pangunahing bulwagan. Nang muling lumabas ang batang babae, ang kanyang katawan ay nakasuot na ng magandang pink na damit, at pagkatapos na maisuot ang magandang damit, siya ay parang celestial spirit, na lumitaw na mas kaakit-akit. Hintayin mo akong bumalik. Lumabas ang batang babae, kinausap lamang si Xingju, pagkatapos ay direktang naglakad patungo sa labas ng bulwagan. Wow, sobrang kapansin-pansin dito. Matapos maglakad ang batang babae, nagulat si Xingju na ang bulwagan na ito ay napakaganda at napakalaki, kung gaano kalaki, maaari mong sabihin na maaari kang maglagay ng isang maliit na lawa sa loob ng bulwagan, sinabi mo kung gaano ito kalaki. Sa pagtingin sa marangyang bulwagan sa kanyang harapan, sa wakas ay nalaman ni Xingju na ang katayuan ng batang babae na ito ay hindi simple. Ayon sa sinabi ng batang babae na ang protektadong pavilion array na ito ay ipinagbabawal na pumasok, ngunit ang batang babae na ito ay talagang naglakas loob na maligo. Dito, ito ay ipaliwanag ang lahat.
Gayunpaman tungkol sa pagkakakilanlan ng batang babae, si Xingju ay hindi masyadong nanghuhula, ang babaeng ito ay masyadong kakaiba, tulad ng hula sa isang misteryo, kaya ayaw lang mag-isip ni Xingju, diretso siyang tumalon sa lawa, at nasiyahan dito. Hoy, mas gusto mong mag-enjoy ng husto. Habang si Xingju ay dahan-dahan at walang pakialam na umaaligid sa tubig, ang magandang boses ng dalaga ay muling umalangaw. Hey, my wife, bumalik ka na ba? Matapos makita ni Xingju ang batang babae na bumalik, mabilis siyang dumating sa dalampasigan, nakangiting sabi, nakatingin sa kanyang itsura, na para bang asawa niya talaga ang magandang dalagang ito. Puff. Sinong tinawag mong asawa? Gayunpaman pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang mga kilay ng batang babae ay kumunot, hindi nasisiyahang sumigaw. Hindi ba ikaw ang gusto kong maging boyfriend? Nakabuka ang dalawang kamay ni Xingju, nagkukunwaring inosente sabi. Humph. Hindi mali ang magpanggap na boyfriend ko, pero huwag mo akong tawaging asawa. Nagsalubong ang mga kilay ng dalaga, malungkot na sigaw. Nang makitang nagagalit ang dalaga, agad na gumawa ng kompromiso si Xingju. Iniisip na para lang siyang masungit na prinsesa. Nang makitang nakipagkompromiso si Xingju, mula sa likuran ay naglabas ng damit ang batang babae, at ibinato sa katawan ni Xingju, kinukat ang labi at sinabing isuot mo ito, huwag kang gumala sa harap ko ng ganyan ang itsura. Chi, sa tingin mo gusto ko maging ganito? Gamit ang boses na siya lang ang nakakarinig, pagkatapos magreklamo, mabilis na sinuot ni Xingju ang mga damit. Sige, recommendation letter ito para sa outer court, kumuha ka ng recommendation letter para mag-report. Pagkatapos suotin ni Xingju ang mga damit, naglabas ang batang babae ng isang asul na sobra, ibinigay kay Xingju at sinabi. Bakit ang sulat ng rekomendasyon para sa outer court? Ang nawala sa akin is recommendation letter for inner court. Binasa ni Xingju ang asul na sobra sa kanyang kamay, kinulat ang labi at sinabi. Bakit? Ayaw mo. Kung ayaw mo, babawiin ko, nang marinig ang mga salita ni Xingju, iniabot ng batang babae ang kanyang malambot na maliliit na kamay, malungkot na sinabi. Gusto ko, hindi ko sinabing ayaw ko. Mabilis na sabi ni Xingju. Good, saan ka nang galing saan ka pupunta, tinawag mo ba si Xingju ha? Mamaya hahanapin kita. Makita si Xingju na natanggap ang kanyang liham ng rekomendasyon, ikanaway ng batang babae ang kanyang kamay para payagan ang bisitang lumabas. Hindi mo ako papalanguin ng random sa ilalim ng Lake Secret Passage na ito, di ba? Nang makitang itinaboy siya ng batang babae, ibinuka ni Xingju ang kanyang bibig at sinabi. Kung ayaw mong mabuhay, maaari kang lumabas sa pintuan ng bahay na ito. Itinuro ng batang babae ang pintuan sa pangunahing bulwagan, malungkot na sabi. Nako, okay, para hindi ka mabalo, dadaan ako sa iligal na daan, ha? Tumawa ng masama si Xingju, mabilis na tumalon sa tubig at lumangoy patungo sa ilalim ng lawa ng napakabilis. Ikaw. Humph. Kapag nakinig ang dalaga sa mga salita ni Xingju at may mali dito, sumisid na si Xingju sa ilalim ng lawa, baliw na itinadyakan ng dalaga ang kanyang mga paa sa lupa, mukhang galit na galit siya, ngunit mukhang cute din. Sa Floating Clouds Mountain, mayroong hindi mabilang na maliliit na lawa, sa tuktok ng luwa na matatagpuan hindi kalayuan sa Imperial Wind Pavilion, isang maliit na alon ang patuloy na kumakalat, ilang sandali pa, dahan-dahang lumitaw ang isang pares na mga itim na mata, pagkatapos malaman na walang tao sa paligid. Ang lawa, isang kabataang mabilis na lumangoy patungo sa dalampasigan, agad na tumakbo patungo sa malayong lugar, at tila nababagabag na kabataan, siya si Xingju. Damn. What a bad luck, maligo ka sa maliit na lawa nang hindi inaasahang gawin ang recommendation letter ko para sa inner court ay wala na. Sa daan patungo sa bundok ng Imperial Wind Pavilion, nagmumura si Xingju. Pagkalabas ng lawa, si Xingju ay nag-iisip ng swerte, naghahanap siya ng ilang lawa, gustong kunin ang kanyang sulat ng rekomendasyon, ngunit itong Floating Clouds Mountain ay talagang napakalaki, pagkatapos ng ilang beses na bigo, si Xingju sa wakas ay nagpa siya na sumuko, sa makatuwid ang kanyang mukha ay mukhang walang magawa at naglalakad patungo sa bundok ng Imperial Wind Pavilion. Gayunpaman ang batang babae ay talagang maganda, hindi alam kung ito ay swerte o sumpa, hindi mahalaga, mas mahusay na unang nagparehistro at pagkatapos ay sinabi muli. Naalala ang nakaraang eksena, napakasaya ni Xingju, ngunit nang isipin na hindi inaasahang tinulungan siya ng batang babae, nakaramdam ng kaba si Xingju. Matapos ang ilang oras na paglalakad, sa wakas ay nakarating si Xingju sa Imperial Wind Pavilion. At kaya ito ang Imperial Wind Pavilion na inaasahan sa mahabang panahon, sa wakas sa Xingju View. Sa pagtingin sa napakagandang gusaling ito, hindi mapigilan ni Xingju na humanga sa Imperial Wind Pavilion na ito. Sa ganitong matarik na taluktok ng bundok, sa hindi inaasahang pagkakataon ay makakagawa ng isang marangyang palasyo, ito ay nagpapatunay kung gaano kalakas ang Imperial Wind Pavilion. Imperial Wind Pavilion, nandito na ako. Walang pakialam si Xingju sa pagtingin ng ibang tao, masayang sumigaw, kasama ang lahat ng mapang-asar na mga mata, nakaharap sa 10 mataas na Imperial Wind Pavilion na pangunahing pinto at naglakad. Diyos ng Digmaan Azura, unang aklat. Kabanata 2, gustong magnakaw. Sa halip na maging magnanakaw. Pangalan, kasarian, edad sa labas ng Imperial Wind Pavilion ay may counter para sa pag-sign up, may isang matandang lalaki na may salamin sa pagbabasa, may hawak na panulat at papel, nakatingin kay Xingju at sinabi. Xingju, lalaki, 16 na nalaman ni Xingju ang tono ng matanda, gayunpaman, sumagot ito ng nakangiti, ngunit sa totoo lang nasusumpa ka, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang kasarian ko? Isuot mo ang robe, kunin mo itong sulat at pumunta sa gilid na iyon para pumila.
Matapos malaman ni Xingju ang kanyang sariling tono, medyo hindi nasisiyahan ang matanda, ngunit pagkatapos makitang nakangiti si Xingju, hindi magandang kumilos ng marahas, agad na malamig na tumitig kay Xingju, kumuha ng sulat ng rekomendasyon ni Xingju, kumuha ng robe mula sa aparador at sa wakas ay ihagis ang asul na robe sa counter. Matapos magsuot ng asul na mahabang robe si Xingju, pagkatapos ay kunin ang sulat, dumating sa lugar na sinabi ng matanda, nakakita siya ng isang maliit na parisukat, sapat para sa 12 ng mga disipulo na nakasuot ng asul na mahabang balabal na nakatayo ng maayos, mayroong isang maliit na plataporma sa plaza, sa sandaling ito ay ganap na walang laman ang platapormang iyon, pagkatapos na muling ayusin ni Xingju ang kanyang robe, pumasok na rin siya sa linya. Makalipas ang kalahating oras sa ilalim ng araw, sa platform ay lumakad ang isang matandang lalaki, nakasuot siya ng asul na balabal, ngunit ang estilo ng asul na damit ni Xingju at ang matandang ito ay medyo iba ang suot, ito ay kapareho ng suot ni Feng Jizi, malinaw naman na dapat siya ay itong panlabas na elder ng Imperial Wind Pavilion. Una, sa ngalan ng Imperial Wind Pavilion, welcome kayong lahat. Sinabi ng matandang lalaki na may mataas na tono, at nagsabi ng maraming makabuluhang salita, ngunit ang mga salitang ito ay nag-uudyok kay Xingju na matulog, hindi alam kung gaano katagal, tulad ng pagbigkas ng pag-awit ng banal na kasulatan, sa wakas ay isinara ng mga alagad na pumalakpak. Di nagtagal pagkatapos lumakad si Xingju at ang lahat ng bagong dating, inayos sila sa tirahan sa labas ng korte, upang manirahan. Si Xingju ay sapat na mapalad na may talaga sa 10 metro kwadrado na solong silid, masasabi ni Xingju kung paano ang buhay disipulo sa labas ng korte, bagaman ang gusaling ito ng Imperial Wind Pavilion ay isang nakasisilaw na tanawin, kahanga-hanga at kahangahangang lugar. Gayunpaman ang kanilang panlabas na lugar ng tirahan ng disipulo ay kakilakilabot pa rin tingnan. Pagbukas ng bintana, kasabay ng paggalaw ng alagad sa ilalim ng loft, sa kanyang puso ay may conclusion, dito ay parang shantytown. Itinaas ang kanyang ulo sa hindi kalayuan sa ilalim ng kalangitan sa gabi, dumilitaw ang isang kahangahangang marangyang palasyo, si Xingju ay lihim na nagreklamo, kung hindi man dahil nawalan siya ng sulat ng rekomendasyon para sa panloob na hukuman, marahil ay doon siya titira. Na walang magawang buntong hininga, isinara ni Xingju ang bintana, nakahiga sa kama at iniisip ang tungkol sa pakikipagsapalaran ngayong araw, dahil ang bagay na iyon lamang ang makapagpaparamdam kay Xingju ng kaunting kapayapaan, ito ay tumagal ng kalahating oras, sa bibig ni Xingju ay mayroong isang maliit na ngiti, at pagkatapos ay nakatulog ng masaya. Lumipas ang oras, makalipas ang ilang oras, ang kalangitan sa gabi sa silangan ay nagsimulang bahagyang lumiwanag, at isang bagong araw ang dumating. Maagang umaga sa Imperial Wind Pavilion, ay maaaring ilarawan mataong pambihirang, hindi lamang pangunahing hukuman alagad, panloob court disipulo din sa kanila, lamang sa Xingju lokasyon panlabas na hukuman, ay may 10,000 mga alagad, ito ay kung ano. Sa madaling salita, ang Imperial Wind Pavilion na ito ay napakalaking lungsod. Thud thud thud. Di man. Sino ta? Ang aga-aga hindi natutulog, anong gusto mo? Xingju sa gitna mahilig na naginip, nagising sa mabilis na katok, na may galit na pagbubukas ng gate pagkatapos ay malakas na sumigaw. Ngayong araw lahat ng bagong disciples ay mangolekta ng mga puntos, sabi nila hindi tayo dapat malate. Sa harap ni Xingju ay may isang batang may salamin, medyo nahihiya na sabi kay Xingju, halatang takot siya kay Xingju. Nako, nakakahiya, pasensya na, nang marinig ang mga salita ng batang ito sa kanyang harapan, biglang napagtanto ni Xingju, ngayon ang araw para kolektahin ang mga puntos. Mabilis siyang humingi ng tawad at sinabi. Ang mga puntos sa Imperial Wind Pavilion ay parang food coupon, para sa pagbili ng martial skill, cultivation technique, kahit kumain ng pagkain, kailangan gumastos ng ilang puntos, kaya ang mga puntong ito ay napakahalaga para sa alagad ng Imperial Wind Pavilion. Ang Points Exchange Pavilion ay masasabing pinaka-busy na lugar sa Outer Court Imperial Wind Pavilion, dahil bilang Outer Court disciple, bukod dito ay nakakatanggap sila ng 300 points kada buwan, ang mga puntos ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga gawain, kaya hindi lang bago. Alagad, maraming matandang disipulo ang pupunta dito para makipagpalitan ng kanilang mga punto. Ito ba ang point card? Points Exchange Pavilion sa labas ng pinto, nakatingin sa kanyang kamay mayroong transparent crystal card, medyo namangha si Xingju na sinabi, at sa Xingju point card ay nakaprint na may 300 puntos. Iyon ay ipaliwanag sa Xingju point card ay may 300 puntos. Matapos matanggap ang point card, si Xingju ay diretsyong naglakad patungo sa cafeteria, kung mag-ensayo man o ano pa man, dapat munang punuin ang tiyan pagkatapos ay magagawa ang kahit ano. Di ba 4 eyes yun? Nang si Xingju ay papunta sa cafeteria, isang pamilyar na figure ang talagang nakatawag pansin kay Xingju, sa sandaling ito sa kanto ng kalsada ay may mga 6 na panlabas na disipulo, at sa gitna ng 6 na tao ay may payat at maliit na batang lalaki, siya ang tumawag kay Xingju kaninang umaga para magising siya ay 4 eyes. Hoy, 4 eyes, sabay na tayong kumain. Tumiti si Xingju sa 4 eyes at sumigaw. Xingju. Matapos tumangala ang 4 eyes at nakita si Xingju, nagulat na sabi. Ano, kaibigan mo ba ang batang ito? Sa 6 na tao na iyon, siya ay payat at matangkad at sa kanyang mukha ay may peklat ng talab. May ngiti sa kanyang mukha pagkatapos tumingin kay Xingju, nagtanong kay 4 eyes. Hindi ko siya kilala. Mabilis na sinabi iyon ng 4 eyes at sinimulang bigyan ng signal si Xingju gamit ang kanyang mga mata, kaya mabilis na naglakad si Xingju. Paanong hindi nakikita ni Xingju nang malinaw ang sitwasyon, itong 4 eyes ay tiyak na nasa problema. Hoy, anong ginagawa mo?
Hindi lang lumayo si Xingju, sa halip ay lumapit siya, nang hahamak na nakatingin sa payat at matangkad na disipulo at sinabi, "Wala lang, kailangan magbayad ng protection fee ng bagong dating, binayaran mo na ba?" Matapos sukatin ng payat at matangkad na disipulo si Xingju, sinabing may masamang balak. Sinadyang pigilan ni Xingju ang kanyang aura, kaya nakita ng payat at matangkad na disipulo na si Xingju ay isa lamang preliminary rank martial master. "Oh, hindi ka natakot na isusumbong kita?" Nang marinig ni Xinju ang payat at matangkad na mga salita ng disipulo, alam lang niya kung ano ang eksaktong nangyari, talagang magnanakaw ang gang na ito. Hahaha, nagre-report na kung may nagmamalasakit dito. Biglang tumawa ang payat at matangkad na alagad na para bang nakarinig ng nakakatawang biro. Gayunpaman, tumawa rin ang ilang disipulo sa paligid niya. "Oh, so nobody care, right? Kung ganoon ay mas madaling hawakan." Nang makita ang ekspresyon ng lahat, nakangiti rin si Xingju. Naisip na itong Imperial Wind Pavilion ng mga hindi nakasulat na panuntunan ay mas nakakaunawa din. "Anak, talagang napaka-interesante mo, so be it, mag-abot ka ng 200 points, at ngayon paalisin ka ng kuya na ito." Nakangiting sabi nitong payat at matangkad na alagad. "Four Eyes. Binigyan mo ba sila ng points mo?" Hindi pinansin ni Xingju ang payat at matangkad na disipulo, sa halip ay tumingin sa Four Eyes, ngayon lang nalaman na ang point card sa kamay ng Four Eyes ay 0 na lang. Hindi nagsalita si Four Eyes, marahang tumanggaw lamang pagkatapos ng katahimikan sandali. Puchi, ngunit ang paggalaw na ito ay hindi inaasahang pumukaw ng pagkadismaya ng payat at matangkad na disipulong iyon, sinuntok niya ng malakas ang apat na mata sa ibabang bahagi ng tiyan, ang apat na mata ay masakit na pumulupot sa lupa, ngunit hindi naglakas loob na magsabi. "Di man, ibinigay mo ang iyong mga puntos sa kanino?" Sinabi muli, mabangis na tanong ng payat at matangkad na alagad. "Wala akong ibinibigay, ako ang gumagastos." Mabilis na sabi ni Four Eyes. "Tingnan mo, siya ay isang magandang halimbawa, dapat kang matuto mula sa kanya." Tumingon ng payat at matangkad na disipulo kay Xingju at sinabi sa kanya. Puff, ngunit hindi na niya hinintay na sabihin ang mga salita, biglang tumama si Xingju ng mabibigat na kamao sa kanyang pangit na mukha, isang suntok lang, ang payat at matangkad na lalaking iyon na bumulwak ng dugo at dagdag na 3 ngipin sa harapan, bumagsak ng husto sa lupa, at tapos nahimete. "Di man, patay ka." Nang makita ang kanyang kapatid na tinamaan, malapit sa isang medyo matabang disipulo na sinusubukang salakayin si Xingju. Ang puchi ay isang simple at maayos na suntok, ang bahagyang mataba na disipulong ito ay parang payat at matangkad na disipulong bumagsak sa lupa. At ang natitirang ilang tao, nakatayo sa parehong lugar na medyo natatakot na nakatingin kay Xingju, dapat malaman na ang dalawang disipulong ito ay intermediate rank martial master, gayunpaman, sa harap ni Xingju ay wala silang lakas na tumama, bilang preliminary rank martial master, hindi sila nangangahas na umatake. Lahat kayo, bawat tao ay nagbibigay sa Four Eyes ng 200 points, kung hindi man lahat kayo ay haantong sa katulad nila. Inaba ni Xingju ang kanyang katawan, mula sa dalawang lalaki ay kumuha ng 2 point card, nakita sa itaas ng isang card na may nakasulat na 1,200 puntos, isa pang nakasulat na 2,000, pagkatapos ay kinuha ni Xingju ang kanyang sariling point card na marahan na inilagay sa itaas nito, na ang 2 point card ay naging 0, ngunit ang Xingju point card ay naging 3,500. Na ilang court disciples, pagkatapos ay mabilis silang kumuha ng sarili nilang mga point card, bawat point card ay nagsipilyo ng 200 puntos, panik na kinuha ang dalawang nahimete na mga disipulo at pagkatapos ay tumakbo palayo. Naisip, ito ay talagang isang malaking kawalan. "Xingju, ikaw. Preliminary rank martial ancestor ka ba?" Four Eyes na nakatingin kay Xingju na hindi makapaniwalang sabi. Dahil pinigilan ni Xingju ang sarili niyang cultivation, naisip din ng Four Eyes na preliminary rank martial master lang siya. Gayunpaman, matapos makita ang pag-atake ni Xingju, tuluyang nagbago ang isip ng Four Eyes, hindi gumamit ng martial chi, ngunit madaling mapatay ang dalawang intermediate rank martial masters, kahit man lang ang kanyang lakas sa preliminary rank martial ancestor. Huwag magmukhang mahina ang Four Eyes, gayunpaman ang kanyang talento sa pagsasanay ay napakahusay. Hey, Four Eyes, at least intermediate rank martial master ka, bakit masunurin mong ibigay sa kanila ang iyong mga punto? May mali sa iyong pagkatao. Kinuha ni Xingju ang kanyang point card at inilagay sa bulsa, nakangiting sabi ni Xingju sa Four Eyes. "Oo, magpapalit ako mamaya, Xingju, iniimbitahan kitang kumain, hindi tama. Ang mga puntong ito ay sa iyo." Sa kamay ng Four Eyes ay may nakalagay na point card na 1,200, medyo nahihiyang sabi. "Yung nasa kamay mo, sayo na, tara na, niyaya na kita kumain." Tinapik ni Xingju ang balikat ng Four Eyes, pagkatapos ay nagpalit ng direksyon at naglakad papunta sa cafeteria, mabilis ding sumunod si Four Eyes. Ang preliminary rank martial ancestor, tila ang grupong ito ng mga bagong disipulo, ay dumating sa isang lalaki na may magandang lakas. Isa pang katunggali, dapat tanggalin sa lalong madaling panahon. Hindi ito kailangan, sinaktan niya si Zhao Wang subordinate, na may karakter na Zhao Wang, ay tiyak nakikilos. Pagkaalis ni na Xingju at Four Eyes, dahan-dahang lumabas ang dalawang anyo mula sa tabing kalsada. Ang dalawang taong ito ay hindi inaasahang mga antas ng preliminary rank martial ancestor.